sa lahat ng anak ng Diyos. Ipagpapatuloy po natin yung ating pong pinag-aaralan since last week about faith. Importante sa ating mga kapatid na maghubog tayo sa pananampalataya na nais ng Panginoon. Tatandaan po natin, maraming taong may faith. Ang albularyo, may faith siya. Di ba? May mga taong faith niya sa albularyo. May mga, even yung atheist na hindi naniniwala sa Diyos, may faith sila. Even yung demons, sinabi sa James. Yung demons, ay naniniwala silang mayroong Diyos at nanginginig pa. So, hindi porke naniniwala tayo, ay nangangahulugan na tayo ay mayroon yung faith na hinahanap ng Panginoon. Malaking bagay ang faith kasi ang faith natin, it saves us. Yung faith natin, iyan ang nagpo-connect sa atin sa Diyos. Yung faith natin, kung ito ay nakapundasyon ng tama, diyan tayo papapalain ng Panginoon. At napakalaki ng magagawa ng ating pong pananampalataya. Tatandaan po natin, even our faith is gift of God. So ngayon mga kapatid, gaya po ng pag-aralan nito nakaraan, meron pong faith na tinatawag na patay at merong faith na buhay. Ano po yung pagkakaiba? Usually, ang dami po natin makikita mga religious people, at yung mga religious people, pare-parehas na nagpo-profess ng faith, pero hindi po yun yung faith na hinahanap ng Panginoon. Gaya po nung sinasabi doon po sa may Matthew chapter 5, verse 20, "For I say to you, that unless your righteousness surpasses that of the scribes and the Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven." So, kailangan daw malagpasan po natin. Kailangan matranscend natin o mahigitan natin yung pananampalataya ng mga religious people. Naalala ninyo yung sa may James chapter 1, I think verse 26 and 27, ganito po sinasabi. Kung inaakala ninyo na siya ay isang relihiyoso, ngunit hindi siya marunong magpigil ng kanyang dila, dinadaya niya lamang ang kanyang sarili. At walang kabuluhan ng kanyang pagiging relihiyoso. Ang totoong relihiyon na hinahanap at kinakalugdan ng Panginoon ay yung tinutulungan yung mga ulila at mga bano sa panahon ng kanyang kahirapan at iniingat ang yung sarili sa kasamaan ng sanglibutan ito. So, mga kapatid, makikita po natin, yung patay na pananampalataya, meron lang siyang religious form o may anyo siyang relihiyoso sa harapan ng mga tao. Pero wala siyang bunga. Para siyang ipa na walang laman sa loob. Okay? So, ang hinahanap ng Panginoon na pananampalataya, unang-una, ito ay grounded talaga sa isang malalim na kaugnayan o relasyon sa Diyos. Yan po ang totoong pananampalataya. Okay, so nagbigay po tayo ng mga halimbawa noong nakaraan. Sa kailan po makikita o ano po ang tatak ng totoong may pananampalataya at tayong lahat ma-evaluate po natin ang sarili. Unang-una sa panahon ng krisis, sa panahon ng kunyari pangangailangan. Wala kayong makain, wala kayong pang tuition fee, wala kayong pangbayad ng mga bills, ganito-ganito. May mga kagyat kayong suliranin. Alam niyo ba sa panahon iyan, kitang-kita kung kayo ay may pananalig sa ating Diyos. Yan ang unang-unang manifestasyon. Kaya nga sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 6 tignan niyo yung mga ibon, hindi naman yung marunong magtanim pero pinapakain yan ng Diyos. Tignan niyo yung mga damo. Wala yan, hindi yan marunong maghabi, pero dinadamitan sila ng Diyos. Gaano pa kaya tayo ng mga anak ng Diyos? Sinusustain niya tayo. At dapat po natin maging mga kapatid sa atin po, no, as kailangan po natin mag-grow. Kailangan po natin mag-mature sa faith. Kailangan natin i-exercise yung ating belief sa Panginoon. Not merely yung naniniwala ka lang na siya yung gumawa ng lupa, dapat naniniwala tayo na siya ay totoo sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Amen. Dapat siya ay sovereign, siya yung nakapangyayari. Nakikita mo siya, alam niyo po ba, importante yung worldview eh. Yung the way you look
sa mundong ito, sa iyong paligid, yung perspective natin sa mundong ito, sa buhay na ito. Napakahalaga nun. Kasi iyan ang mag-direct ng iyong future. Yung perspective o worldview natin. Pananaw natin. Kung ano nakikita natin sa mundo. For example, may dumating na digmaan, may dumating na bagyo, may dumating na kalamidad. Paano mo yung tinitignan? In the eyes of God. In biblical perspective. Ang mundo, ang tao sa mundong ito, they took it as a natural disaster. Yan, natural lang yan. Para bang natural yan ang nangyayari. Hindi yung kilos ng Panginoon. Importante yan, kapatid. Sa mga nangyayari sa paligid natin, we have to see God na siya'y nag-ooperate sa mundong ito. Amen. Pag hindi po ganun nakikita natin, ibig sabihin may problema tayo sa perspective natin. We have to see God in every circumstances of our lives. Okay, kaya nga, walang makain, walang krisis tayo, lumugod ka sa Panginoon, tumawag ka sa Diyos mo. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, as much possible, when you pray, make it private. Hindi naman sinasabi na hindi tayo allowed na pag-pray as congregation. Pero ang sinasabi ng Panginoon, para sa atin bilang isang individual, kailangan ma-exercise po natin na si God ay maging realidad sa buhay po natin. Kung nasa bahay tayo, lumuhod tayo. Pag-aral natin lumuhod sa Panginoon. Pag may krisis sa buhay, huwag agad si ganitong nasa isip mo o si ganitong agad nasa isip mo. Kaya naalala ko sa may Bible, blessed are those who trust in the Lord, and cursed are those who trust in the strength of man. Okay na curse ni God eh. Kapag, alam niyo mga kapatid, makikita po yan kasi sa panahon ng krisis. Kung sino ang kinakapitan mo, sino ang pinananaligan mo. Kanino ka ba nakakapit? Kaya nakaangkla ang buhay mo? Kay gobernador, kay senador, kay congressman, kay mayor? Yan. Kapag meron tayong pangangailangan, siya kagad na sa isip ko. Pag may si Bombay agad sa isip mo, si sister dito agad, si brother agad agad na isip mo. Mali yun, kapatid. Hindi mo nakikita si God pag gano'n ang sitwasyon. Amen po ba? May Diyos tayo. Pag may pangangailangan, pag may sakit ang gagawin natin, luhod ka muna, punta ka muna sa may kwarto. And then si God ang magdadirect kung sino man yung gagamitin niyang instrument to cater your needs. Amen. Amen. Hindi yung hope mo na doon sa may tao, sa strength ng tao. Kaya nasabi ng Panginoon, ang taong sa Jeremiah chapter 7. Let's go to Jeremiah chapter 7. Chapter 17 pala. Okay. Chapter 17. Beginning verse 5. Okay? Nandiyan na po kayo. Jeremiah 17, verse 5 up to verse 8. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in mankind. Ang pagtitiwala mo, yung hope mo, yung kinakapitan mo, tao, kapwa mo tao. And makes his flesh his strength. And whose heart turns away from the Lord. Nawala na sa Diyos, tumalikod na sa Diyos, ang kinapitan niya na yung tao. Yan po isa sa malaking error natin. Mga kapatid, tayo ay believer in God. Dapat siya yung hope natin, siya yung ating destiny, siya yung ating joy, siya yung fulfillment ng ating buhay, siya yung ating destiny, siya yung ating happiness, siya ang lahat-lahat sa buhay natin. Pag hindi ganon ang takbo ng ating buhay, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, there's something wrong with us, with our faith, na kinakailangan mai-align. Amen? Kinakailangan mai-align ito. Dapat siya yung pinakasentro ng buhay natin, the very source of our being.
Acts 17 verse 28, ano po ang sabi doon? In Him we live, and we move, and have our being. Nasa Kanya kung bakit tayo nabubuhay. Siya yung bakit, ang dahilan kung bakit tayo gumagalaw ngayon. Bakit pa tayo huminga? Siya ang dahilan kung bakit tayo nag-exist. Siya. At kapag hindi natin nakita si God, ang lahat-lahat sa buhay natin, there's something wrong with our biblical perspective. Okay? For He is like a bush in the desert. Hinalintulad siya sa isang, ano ba yung bush sa Tagalog? Yung, alam niyo, maliit na halaman, mababang halaman. Ganon, sa desert. Siya ay matutulad sa isang bush in the desert and will not see when prosperity comes. Hindi mo makikita pag dumating na yung prosperity ng Panginoon. Why? Kasi tao yung kinakapitan mo eh. Amen. But he will live in stony ways in the wilderness, a land of salt without inhabitants. Alam niyo ba, pag ang lupa, nilagyan yan, tinampakan niya ng salt. Hindi ka na pwede magtanim doon. Walang mabubuhay na organism doon. Kaya nga nung Old Testament, kapag i-judge ni God ang isang land, bubuhusan niyo ng asin para walang mabuhay doon. Ganon ang mangyayari sa isang tao na ang hope niya, yung strength niya, tao, kapwa niya, tao na may ang hininga na sa ilong lang din. Kaya nga sabi ng many times sa may Psalms and Proverbs, blessed are those who trust in the Lord, but cursed are those who trust in their chariots. Cursed are those who trust in horses, on kings, and princes. Sinabi po sa Bible. Ang dami po niyan. O ngayon, mag-pause po muna tayo mga kapatid before we proceed. Kaya po ba tayo nakakapit? Nasaan yung heart po natin? Kanino nakasentro? Kasi yung kinakapitan mo, it becomes your idol. Alam niyo ba? That is idolatry. Ang idolatry, anything or anybody na nare-replace niya si God bilang pinaka-source ng iyong buhay. Kaya nga sa may Bible, ang daming idols eh. Sila Baal, sila Astaroth, sila Milcom, lahat po yan, it represents yung mga taong pinagkakatiwalaan ng tao. Yung mga tao na pinagkakatiwalaan ng tao. Doon siya kumakapit. Alam niyo ba yung katod yung Melek? O Melek, Malek, yung mga ganyang mga terminology, nagbabago lang yung kanyang variation, pero isa lang po ang ibig sabihin nun. Yun po ay, ang Melek sa salitang Hebrew is king. Yun mo, Diyos nila yung king. In other words, sa panahon natin ngayon, Diyos-Diyosan nila yung politics. Na gaya nangyayari ngayon. Maraming Melek ngayon. Diyos-Diyosan ng mga anak ng Diyos yung politiko. Kaya nga, pagdating mo ng eleksyon, wala, kanyang-kanyang kapitan sa mga politiko. Kalimutan na si Diyos. Kalimutan na ng Diyos yung kanyang Panginoon. Amen. Kaya God lang tayo. Siya ang buhay natin. Siya ang lahat-lahat sa atin. Siya ang destiny natin ng ating pamilya. Ang nagsusustain sa atin. Ang provider natin. Ang lahat-lahat sa buhay natin. Siya. Paki-love life ng mga kabataan. Amen po ba? Kapag ang love life ng kabataan hindi nakasentro sa Diyos, then that is death. Kamatayan yan. Wala yang ibubunga na mabuti. Puro kapighatian yan, sorrows ang ibuproduce. Wala si God eh. Amen po ba? Matutuyok na parang dayami. Para kang naitanim sa wasteland, sa isang dry land, arid place. Amen po ba? Yan ang mangyayari sa mga taong who trust in the strength of man. But in verse 7 and 8, dito po ang sabi ng Panginoon, blessed is the man who trusts in the Lord. On the other hand, mapalad naman yung tao na ang kitiwala sa Panginoon. At ang sabi rito, whose trust is in the Lord.
For he will be like a tree planted by the water that extends its root by the stream and will not fear when the heat comes, but its leaves will be green and will not be anxious in the day of drought, nor cease to yield fruit. Yan po ang bunga ng isang taong nakakonekta sa Diyos. Kaya napakalaking bagay po, kapatid, ang pananampalataya. Yan, that is the only thing na pagpapalain tayo ng Panginoon, yung tamang pananampalataya. Hindi lahat ng believer ay kinalulugdan ng Panginoon. Kinakailangan yung ating pananampalataya ay kalugdan at aprubahan ng Panginoon. Amen? Si God ang mag-a-approve sa faith natin, hindi kapwa-tao, hindi rin si Pastor Jess. Si God. At gaya ng mga nakalista sa may Hebrews chapter 11, yun po ay listahan ng mga taong inapruban ng Diyos yung kanilang pananampalataya. At nagbigay tayo ng napakaraming halimbawa doon. Unang-una ang unang-unang binanggit sa Hebrews 11 ay si Abel. Ano ang testimony ni God kay Abel? Nakita ninyo ganito po ang sabi sa Hebrews 11 verse 4. By faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain. Testimony po ito ng Diyos. This was written 4,000 years after the event. Biruin niyo mga kapatid, 4,000 years. And then, sa New Testament, ito yung testimony nila about kay Abel. Balikan niyo yung istorya ni Abel. Ang kakaunti lang ang kwento ni Abel Nag-focus lang talaga doon sa offerings. Wala nang ibang elaboration. Basta nung ipinanganak sila, lumaki sila, then comes a time na sila po ay mag-o-offer kay God. Ang emphasis ng testimony ay yung offering. Yun po yung emphasis. Kaya nga po sabi rito, na kapag offer daw si Abel ng better sacrifice than Cain, bakit? The which he obtained the testimony that he was righteous. Nakita, tatandaan nyo by faith, tayo ay dinideclare ni God na righteous. Amen. Naalala nyo si Abraham? Nung pinaniwalaan ni God, yung sabi ni God sa kanya, one night, hinila pa siya ni God, Abraham, tumingala ka. Tignan mo yung dami ng bituin sa kalawakan. Ganyan magiging karami ang iyong magiging anak. At sabi ng Bible, and Abraham believed, and it reckoned to him as righteousness. Yung paniniwala mo, na pinaniwalaan mo yung sinasabi ni God, yun po ay faith na naglilid sa atin sa righteousness. Therefore, Abraham was declared righteous by God Himself. Dahil sa kanyang faith, pinaniwalaan niya yun. Kahit na baog siya, kahit na matanda siya. Kahit na baog yung asawa niya, kahit siya ay overage na. Pinaniwalaan niya yun. And God declared him righteous. Si Abel ganun din. Dineclare ng Diyos na si Abel ay righteous by virtue of his offering. Kaya nga tayo mga kapatid, when we offer to God, see to it na hindi ka lang basta nag-offer dyan. Importante ang offering ngayon sa Panginoon. Kailangan malagpasan natin yung mga reliyosong tao. Yung mga reliyosong tao, basta offering lang kita, sa ganyan. Katandaan po natin, ang testimony sa Genesis kay Abel, and God accepted Abel and his offerings. Ang unang ina-accept ni God, tayo na nagbibigay. Pinapanood tayo ng Panginoon. Naalala niyo yung balok, doon sa New Testament, in Jesus Christ, yung balok, kusing lang. Pinapanood niya yung mga nagbibigay ng offerings. Nanonood si God Pinapanood niya. Ang dami doon, mga mayayaman, pagbigay, ang lalaki. Pero ang nakita, ang nakapagkuha ng atensyon ng Panginoon, ay yung balok na ilang kabuhayan niya, yung kusing na yun. Inihulog niya yun. Yun na kasing kabuhayan niya.
At iyon ay pinuri ng Panginoon, yung faith ng babaeng iyon, na umaasa siya na ang Diyos ang magsusustain sa kanya, maging faithful lang siya kay God. Kaya nga sabi ito, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust in the Lord, for he will be like a tree planted by the water, that extends its root by a stream, and will not fear when the heat comes, but its leaves will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor cease to yield fruit. Ang taong naniniwala sa panananalig o ganap ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon, dumarating yung krisis din sa buhay. Pero makikita nyo mga kahit na krisis ang buhay natin, nararamdaman mo kasama mo si God. Amen. Ganun po ba tayo mga kapatid? O kapag nasa krisis tayo kung todo sisi natin sa mga tao sa paligid natin, wala na si God. Diba? Dapat nakikita natin si God sa mga panahon ito. Okay. So ngayon, si Abel, another example ng Panginoon, tatandaan po natin mga kapatid, nanonood ang Panginoon sa mga offerings po natin. Importante sa Kanya. Siya mismo ang nag-require niyan sa atin. Kasi sa offerings natin, kitang-kita yung puso natin. Sa offerings pa lang natin, kitang-kita na yung pananampalataya natin. Tignan niyo po, yung heart ng totoong nag-o-offer. Punta po tayo ng Deuteronomy chapter 26. Inilagay talaga ito ng Panginoon. Actually, sa may Bible, in the Old Testament, naglagay si God ng napakarami mga offerings. At iyon po ay pinulfil iyon ng Panginoong Yesus. Pero, tayo, dapat maintindihan natin yung principles ng giving. At mahalaga yung kay God. Tumitingin siya hindi sa may amount na binibigay po natin, tumitingin siya sa ating pananalig sa Kanya. Amen. Kaya nga mag-ingat po tayo When you bring your offering unto the Lord, wag lang basta offering ang ibigay mo. Ibigay mo yung puso mo sa Panginoon. Manunood siya dyan. Tingnan po natin, Deuteronomy chapter 26, verse 1 to 11. Then it shall be, when you enter the land which the Lord your God gives you as an inheritance, and you possess it and live in it, that you shall take some of the first of all the produce of the ground, which you bring in from your land, that the Lord your God gives you, and you shall put it in a basket, and go to the place where the Lord your God chooses to establish His name. Okay, yan daw. Kapag ikaw daw ay nakarating na sa lupang pangako na itinakda ng Panginoon para sa iyo, and then you begin enjoying the fruits ng mga binigyan niya as inheritance for all of us, then kukuha ka ng produce, the first fruit, dadalhin mo yan sa Panginoon. Kinakailangan parangalan mo ang Diyos sa unang-unang produce ng biyaya niya sa atin. Pag-aralan po natin yan. And then sabi niya ganito, verse 3, then you shall go to the priest who is in the office at that time and say to him, o may de-declare ka pa kapatid dadalhin mo yung offering mo. And then meron ka pang declaration. Ganito, I declare this day to the Lord my God that I have entered the land which the Lord swore to our fathers to give us. Then the priest shall take the basket from your hand and set it down before the altar of the Lord your God. And then ito na yung magiging litany mo sa harapan ng Panginoon. Verse 5, you shall answer and say before the Lord your God, my father was a wandering Aramean, and he went down to Egypt and sojourned there, few in number, but therein he became a great and mighty and populous nation, and the Egyptians treated us harshly and afflicted us, and imposed hard labor on us. Then we cried to the Lord, and God of our fathers. The Lord heard our voice, and saw our affliction, and our toil, and our oppression. And the Lord brought us out from Egypt with a mighty hand, and an outstretched arm, with a great terror, and with its signs and wonders. And He shall brought to us, and He has brought us to this land,
and has given us this land, a land flowing with milk and honey. Now behold, I have brought the first of the produce of the ground, which you, O Lord, has given me, and you shall set it down before the Lord your God, and worship before the Lord your God. That is the manner of offering in the Old Testament. Amen. Hindi yung basta-basta mag-o-offer ka kay God na para bang si God pa may utang na loob sa atin. Magbibigay ka ng offering, isasay-say mo pa sa harapan ng Panginoon, yung kung paano ka kinahabagan ng Panginoon, saan kayo galing? Ano yung saan ka hinugot ng Panginoon? Ikikwento mo yung sa harapan ng Panginoon, and then sabihin mo sa Panginoon, ngayon pinagpala mo na ako, tinawag mo na ako ngayon, anak mo na ako ngayon, ginawa mo na ako pagmana ng mga pangako, at narito ko ngayon, Panginoon, daladala ko yung aking mga offerings, bilang pasasalamat sa lahat ng katapatan at kabutihan mo, Lord, tanggapin mo nawa ito, Panginoon, kahabagan mo ako. Then you began to worship God. Ganun sila mag-offer noon. Ito po, it was written for our instruction, mga kapatid. When we give our offerings to the Lord, dapat tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi nakikita, kapatid, sa ating offerings, yung ating faith. Kung buhay siya o patay siya. Amen. Pero ba tayong buhay ng mananampalataya? Dito pa lang tayo? Okay, kayo na po makapag-evaluate niyan. Hindi po si Pastor Jess. Pangalawang testimony ng Hebrews chapter 11 ay si Enoch. Gaya ng pag-usapan nung nakaraan. Tatlong verses lang actually. Yung kay Enoch eh. Sabi sa Genesis, and God and Enoch walked with God. Enoch pleased God, and Enoch was taken by God. Yun lang po. Napaka-ikli ng testimony ng Genesis. At sa Hebrews, ang testimony ng Hebrews sa kanya, after 400 years, ito po. By faith, Enoch was taken so that he would not see death. And he was not found because God took him up, and he obtained the witness that before his being taken up, he was pleasing to God. Approve ng Panginoon yung kanyang pananampalataya. Lumakad siya, yun ang testimony ng Bible, lumakad sa Panginoon. Ibig sabihin, paano ka lalakad sa isang, kunyari, kaibigan mo, you walk together with your friend. Kayo pang lumakad, ikaw, you disagree with one another? Of course not. Ibig sabihin na enjoy nga yung mga pamantayan ng Panginoon, yung mga requirements ng Panginoon, yung presence ng Diyos sa buhay niya, na-enjoy niya yun. At nabuhay si Noah, si Enoch, ng 300 plus years. Siya actually siya yung pinakabata sa mga patriarka noon. Kasi yung iba na, ang buhay 900 years, siya 300 plus. 1/3 ng kanyang buhay, kinuha na siya ng Panginoon. At ako magtatanong ako ngayon dito, sino po rin yung gusto ng puri ng Panginoon? Palagi gusto niya. Pero lahat gusto pumunta ng langit. Okay. Pangatlong testimony ng Bible ay si Noah na dineclare din ni God na righteous. Dahil sa kanyang faith. Kasi pinaniwalaan niya kahit na wala pa yung dilubyo. Naniwala siya sa may warnings ng Panginoon. Nag-prepare siya. At 100 taon ang preparation ni Noah. Katulong niya yung kanyang pamilya sa paggawa ng arko. At dahil doon, tinalugdan siya ng Panginoon sa kanyang pananampalataya. So nakita niyo mga kapatid, na ang pananampalataya, kinakailangan may kaakibat siyang gawa. Tayong lahat pinaniligtas sa pananampalataya. Pero yung pananampalataya niyan, manifested by obedience, by fear of God. Marami pong ebidensya, maraming marka ang totoong pananampalataya. Okay? Another thing, yung kay Abraham na pinag-usapan natin ng nakaraan, si Abraham, siya lang yung tanging tao na tinawag ng Diyos na friend of God. Kinanta natin yung kanina. Friend of God. Tinawag siya ng Panginoon na kaibigan kasi natuwa ang Panginoon sa kanya eh. Kasi talagang grabe yung pananalig ni Abraham. And actually, siya po ay ginawa ni God, the father of faith. Ama ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, siya yung pinakamodelo natin lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, ilang libong taon man ang lumipas, siya yung pattern natin kahit ngayong New Testament. Ngayon, sa mga born again ngayon, ay easy na lang yung salitang faith eh. Believe in the Lord Jesus Christ.
confess by your mouth, repent from your sins, then, anak ka ng Diyos. Ganun ang kabilis eh. Hindi ganun. Lalakad po tayo sa pananampalataya tulad ni Abraham. Believing even the impossible things. Persisting even in times of crisis. Dumaan din si Abraham sa crisis eh. Dumaan din siya pamin sa buhay. Ang daming mga imposible, mga pinagawa ng Panginoon sa kanya. Pero nag-obey siya without any complaint. Without any doubt. Without any grumbling. Tayo po mga kapatid, kapag tayo ay pinipiganan ng Panginoon para lumabas yung katas ng ating pananampalataya, ang lumalabas sa atin, sa halip na pananampalataya, ang lumalabas grumbling. Kaya ito sa Bible, grumbling. Pagreklamo, hindi nakikita si God sa mga pangyayari sa buhay. Amen? Grumbling ang resulta niyan. We have to see God, mga kapatid. We have to become, we need to be mature in our faith. Kinakailangan mag-grow tayo doon. Kinakailangan si God maging realidad sa buhay po natin. Kung ikaw man ay isang jeepney driver, kung ikaw man ay isang pulis, ikaw man ay isang guro, isang nurse, isang estudyante, ikaw man ay isang tatay, dapat si God ay realidad. Kasama mo siya araw-araw sa negosyo mo, sa kabuhayan mo, pati sa pagluluto, kahit pag ikaw natalsik ka ng mantika, dapat kasama mo ang Panginoon. Kasi pag natalsikan ka ng mantika, yan mo makikita kung ano naman naman mo. Pag hindi mo kasama ang Panginoon, naku, panigurado yan, marami lalabas dyan. Amen. Pero pag kasama mo ang Panginoon, mahihiya ka. Kasama mo ang Panginoon eh. Amen. Ngayon, kay Abraham, ang isa sa mga magagandang testimony, for example, sa Romans chapter 4, verses 19 to 21. Ito po yung napagandang testimony. Sabi po, sa Romans chapter 4, verses 19 to 21. Please open your Bible. Maganda po ito. Markahan niyo po ito. Ito po yung isa sa mga verse na talagang na nakaka-encourage para sa atin na sumusunod. Tatandaan ninyo ha, ang sabi po ng Bible, sabi ni Apostle Paul, those who are in Christ are sons of Abraham, heirs of the same promise. So kung paano si God, pinagpala ni God, tayo din ay pagpapalain din ng Panginoon ng pagpapalang ginawa niya kay Abraham. Okay, importante po yan mga kapatid. Nakakonekta tayo kay Abraham. Kahit hindi tayo Israelita sa biological. Yung promise ni God kay Abraham, yun din yung the same promise sa atin. Yung covenant ni God kay Abraham, yun din yung covenant na bibigay sa atin. Heirs din tayo. Okay, so ngayon mga kapatid, tatandaan po natin si Abraham, pinaniwalaan niya even the impossible things. Ang dami niya tinalikuran para lamang siya ay maging makasunod sa Panginoon. Ito po ang testimony ni Apostol Pablo. Romans chapter 4, verse 19. Romans 4, verse 19 to 21. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was good as dead. Kasi matanda na siya eh. Pero mo, tinawag siya 75 years old, 29 years old na siya, wala pang anak. Hindi pa natutupad yung sinasabi ng Panginoon, 24 years ago na yun. Since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead, she was about 90, yet he did not waver through unbelief. Hindi siya nagduda. Hindi siya nagkaroon even a slight of unbelief. Wala. Regarding the promise of God, but was strengthened by his faith and gave glory to God, being fully persuaded. Yung po yung magandang mark doon. Fully persuaded. Yan po ang faith. Fully persuaded that God
had a power to do what He had promised. Mga kapatid, kailangan makita po natin si God na gano'n. Si God, ang daming mga promise ng Panginoon sa may Bible. At si God, hindi siya magbubulaan. Hindi po yun fantasy. Yun po ay realidad para sa atin. Ang kinakailangan lang sa atin, mga kapatid, yung faith natin ay ma-approve ng Panginoon bago niya i-release yung promise na yun. Alam niyo ba, ganun po ang pamamaraan ni God. Hindi basta-basta ibibigay. Papatikman po tayo ng Panginoon partial ng kanyang mga pangako, pero hindi niya bibigay ng full blast yun. Unless na ma-improve natin that we are a believer of God. Amen po ba? Kaya hindi sapat na ikaw, once upon a time, you believe in the Lord Jesus Christ. Hindi po sapat yun. Kailangan dumating yung final approval ng Panginoon. Approve! Heirs of God. Amen? At isa dito sa mga pinakamagandang halimbawa ay si Abraham. Okay. So, 75 years old, tinawag siya ng Panginoon. Ang dami niyang inabandon para lamang lumakad sa Panginoon. And then finally, 25 years after ng kanyang pagsunod sa Panginoon, yan, nag-umpisa na ibigay ng Panginoon ng blessings. Nagkaroon na siya ng anak. Finally, after 25 years of faith, of walking with God. Ngayon, ito na ngayon, tapos na ba si God? Hindi pa po. Lumipas ang 17 years. So, 25 plus 17, ilan na po yun? Ha? 42 years ang lumipas ng kanyang paglakad sa Panginoon. Yung anak na pinangako sa kanya, tatandaan ninyo, ang sabi ng Panginoon, mula sa iyo, Abraham, gagawin kitang bansa. Mula sa iyo, sa anak mo, hindi sa servant mo, sa iyo, manggagaling yung lahi. Okay, binigyan na siya ni God. Ang binigay lang, isang anak lang, si Isaac. Ngayon, nagbinata na si Isaac, umabot na ng 17 years old. Sino dito 17 years old? Taas ang kamay. Oh, si Dam. O 17 years old. And then kinumad ni God, lumaki ng ganon, sinustain ni Abraham, minahal niya na, and then one time, sabi ng Panginoon, Abraham, pumunta ka sa bundok, in-offer mo yung anak mo. Di ba ang hirap nun? Let's go to Genesis chapter 22 sa ating pong opening scriptures. Okay. Genesis 22. Now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. He said, Take now your son, your only son, whom you love, Isaac. Eh talaga bang minarkahan pa ng Panginoon eh. Your only son, whom you love. Eh isa-isang anak na pinakamamahal niya. Dalhin mo, sabi ng Panginoon. And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Sa tingin niyo, kung kayo po inutusan ng Panginoon, kunyari si Nancy, dalhin mo ang iyong isa-isang anak na si Kay doon sa bundok na yon at i-offer mo sa akin. O, di ba? Ang hirap nun. Ang hirap nun. Siguro, may napanood akong pelikulang gano'n eh, portrayal. Si Abraham, nag-complain, nag-grumble. Hindi po gano'n. Mali po yung pelikula na yon. Si Abraham, walang hint ng kanyang grumbling. Hindi siya nag-display kahit na a single moment ng kanyang unbelief or doubt in the voice of God. Talagang, alam niyo ba kanina, sa may Romans chapter 4, he was fully persuaded. Nung siya po ay inutusan ng Panginoon, talagang ganap yung kanyang paniniwala sa Panginoon na, ang sabi niya, sabi ng Panginoon, mula sa akin, mula sa anak ko. Sabi kasi ng Bible, mula kay Isaac. In-identify ni God eh. Mula kay Isaac.
lilitaw ang maraming bansa. O, then, pinahawakan ni Abraham yun. O, hindi pa patayin ng Panginoon si Isaac. Alam niyo yun, right from the beginning. Basahin pa din Hebrews, ha? Ganito po ang sabi sa Hebrews. Hebrews 11, 17 to 19. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise was offering up his only begotten son. It was he to whom it was said, in Isaac, your descendant shall be called. Oh, nakita niyo po mga kapatid? Alam ni Abraham Alam ng Abraham na hindi papatayin ng Panginoon si Isaac kasi pangako ng Diyos, doon sa kanya lilitaw ang maraming mga anak. And besides, kahit na puri ng Panginoon si Isaac, and yet hindi pa rin siya nag-complain dahil alam niya na yung Diyos na nag-uutos sa kanya ay may kapangyarihan na muli siyang bubuhayin. Amen. Nakita niyo po, ganun po ang pananampalataya ni Abraham. Buong buo, walang duda. Krisis po yung napakabigat po nun, ano? Hindi po ba, Sister Nancy? Napakabigat nun. Hingiin nyo kayo sa isang mong anak. Mabigat po yun, ang hirap nun. Parang, Lord, di ba ibang na natin? Maraming ganun ang sasabihin mo sa Panginoon, pero hindi. Specific si God. Kasi bakit? May pinapanood si God sa puso ni Abraham. Ang gusto ng Panginoon, maaprubahan niya yung faith ni Abraham kung buhay ba o patay. Amen. O, basahin po natin ulit yung Genesis, ha? Sabi po rito, so pumunta na si Abraham, sumunod na siya doon, and then, nung nandun na sa Mount Moriah, na-prepare niya na. Sabi ni Abraham, sabi ni Isaac sa kanya, Isaac spoke to Abraham, his father, in verse 7, and said, My father, he said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for the offering? Sabi ni Isaac. Hindi alam ni Isaac Hindi alam ni Isaac na siya yung offer. Kaya nagtanong siya doon, saan yung offering, ama? Yan, ito na yung apoy, ito na yung wood. Tahimik lang si Abraham. And then, ang sagot ni Abraham said to Isaac, God will provide for himself the lamb for burnt offering, my son. So the two of them walked on together. Alam niyo mga kapatid, ang sarap maintindihan natin. Ngayon, sa mga kanta, mukhang bibig na natin yun Jehovah Jireh, my provider. Di ba? Parang ang dali-dali natin sabihin. Pero kaya ba natin tayuan yan, kapatid, sa panahon ng crisis? Si Abraham, approve siya ng Panginoon. Napatunayan niya yun, Jehovah Jireh, the Lord will provide. Tayo kaya? Pag nasa crisis ka na, kapatid, sino na ang kakapitan mo? Kaya may iba, kapit ka sa patalim Nawala na yung faith ni God. Hindi mo mararanasan. We have to experience the same experience ni Abraham para makategorize tayo na children of Abraham. Amen. Marami kasi nagsasabi nga, anak kami ni Abraham. Pero sabi nga doon sa Romans chapter 10 nalungkot na si Paul nung nire-reveal niya yung katotohanan. Sabi niya, kahit lang Israel, ang nation Israel ay napakarami. Para na siyang buhangin sa dagat. Para na siyang bituin sa kalawakan ng Israel. Ang dami na nila. Pero sabi ni sabi ni Paul, umiyak siya. Pero ang katotohanan noon, kakaunti lang ang totoong anak ni Abraham. Sino lang yon? Yung lumalakad ng the same faith with Abraham. Dito kaya sa ICC, kapatid, ilan na talaga dito? Yung totoong anak ni Abraham. Hindi ko po alam yun. Kayo po makakasagot niya. Kaya po natin pinag-aaralan ito, mga kapatid, para ma-evaluate natin ang sarili natin. At ma-encourage tayo na, yun pala hinahanap ng Panginoon. Si Abraham, sa tagpong ito, mabigat ito.
And then, sabi ni Abraham, the Lord will provide for himself a lamb for burnt offering. So, ang ginawa niya na yung altar, nagpatong-patong na siya ng bato, nilay niya na yung mga woods, and then, hinihiga niya na doon si Isaac. Si Isaac naman, ano kayong reaction ni Isaac? Nung nilagay siya ng Panginoon doon, ng tatay niya, sa tingin ninyo, may isip na si Dan, may isip niya, 17 years old eh. Alam niya na yung nangyayari. Pero nung naintindihan ni Isaac, siya yung pinili ng Panginoon as an offering. Hindi nagreklamo rin si Isaac. Kaya nga yung faith ng mag-ama, dyan sila na-approve ng Panginoon eh. Alam ni Isaac na, willing din siya eh. Nung niliga siya doon, alam niya, i-offering yun eh. Hindi siya nag-complain din, katulad ng tatay niya. Nag-trust siya completely. Bukod din yung kanyang paniniwala sa Diyos at saka sa kanyang tatay. Alam niyang hindi siya kasama doon. Humiga si Isaac, inlatan siyang gano'n. And then, kinuha na ni Abraham yung kutsilyo. Isipin mo, nandun si Isaac, nandun na yung kutsilyo, sasakay ng gano'n. So, tingin mo, ikaw si Isaac. Tatay, teka na. Isipin mo po yung reality ng sitwasyon. Hindi po ito biro, hindi po ito kwento, totoo yung account ito. Amen. Yung willingness ni Isaac to become an offering unto the Lord, buo. That's why siya ay pinicture niya si Jesus Christ, a willing sacrifice sa Panginoon. Yung event na yun ay portrayal yun ni Jesus Christ. Okay? Isaac. Yung faith naman ni Abraham, portrayal din ni Jesus Christ, ang kanyang complete obedience sa Panginoon to the last. Lahat ng bagay kaya niya ibigay sa Panginoon in obedience to God. Kaya nung sasaksakan niya ng gano'n, nagsalita ng Diyos, Abraham, Abraham, sabi ng Panginoon, huwag mong saktan ng baka. Basahin po natin, napaganda po ng account na ito. Verse 12. And he said, Abraham, Abraham, and he said, here I am. Verse 12. Do not stretch out your hand against the lad, and do nothing to him, for now I know, sabi ng Panginoon sa kanya. Ngayon, napatunayan ko na, sabi ng Diyos. Nakita niyo, approved by God. Now I know that you fear God. Ganun pala natin para mapatunayan sa Panginoon na may takot tayo sa Kanya. Obedience, even yung ang hirap-hirap na sitwasyon. Ang pagputing sa Panginoon may cost. Now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son from me. Then Abraham raised his eyes and looked, and behold, behind him a ram. Nakita niya yung ram nandoon. Nagkabubuhol yung sungay niya sa may sanga ng bush. Walang kahirap-hirap, kinuha niya yung ram, at sumunod naman sa kanya yung ram, at yun ang in-offer niya. Nakita niya na iyon yung pinai-provide ng Panginoon. Hindi talaga plano ng Panginoon saktan yung anak niya. Yun talaga nag-provide na si God. Doong una pa man, gusto niya lang makita yung puso ni Abraham. Gusto niya lang makita kung talaga ba totoo, buhay yung kanyang pananampalataya. Amen. Now I know, sabi ng Panginoon. And then, verse 14, and Abraham called the name of that place, the Lord will provide. Napatunayan niya na ang Diyos ay magpo-provide sa panahon ng krisis. Amen? Tayo mga kapatid, ng ilang Kristan nila sa buhay. Sino ba tayo tumawag? Kaya tayo kumapit. Sino ang ating Diyos sa panahon ng krisis? Yung talagang walang-wala na talaga, yung wala ka ng masulingan, wala ka ng makapitan, wala ng parang sarado ng lahat. And you call upon the name of the Lord. And then the Lord answered you. Alam niyo ba, doon lalabas sa last minute, last second. Tignan niyo kay Abraham, ilang segundo na lang yun. Ilang segundo na lang yun, tatama na yung balaraw sa katawan ng bata. Last second, tumawag si God. Abraham, Abraham. Amen. Di ba?
tayo mga kapatid, pag-aralan po natin maging anak ni Abraham. I-exercise po natin yun. Doon natin makikita yung si God pala talagang tumutugon. Minsan kasi tayo mga kapatid, pag napipigan na tayo, pag nasa dulo na tayo ng PC natin, iba na sa isip mo. Plan B, Plan C. Lifeline, call a friend. Dami na, no? Mga ano na natin eh. Dami na nakabang na yun. Actually, nakabang na yun eh. Kapag tinugon ng Panginoon. Pero minsan tayo professing tayo eh. Lord, ikaw lang po ang aking Diyos. Pero minsan riches na. Call a friend, call si governor, lapit kay congressman. Dami na eh. Nawala na si God. Si Abraham, wala siyang lifeline. Wala siyang call a friend. Si God lang. Kompletong pagsunod sa Panginoon hanggang sa dulo. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ito po ang buhay ng pananampalataya. Kaya nga, sabi dito sa Hebrews, he considered that God is able to raise a people even from dead, from which he also received him back as a child. Nakita nyo? Buong-buo yung paniniwala niya na kahit tapunin ni God si Isaac, kaya niyang buhayin yun. Kasi ang sabi ng Panginoon, mula sa kanya, lilitaw ang kanyang mga anak. Sabi ng Panginoon. Diba? Ang gandang praise doon, kapatid, eh, no? Tayo, pag-aralan natin yun, hindi sabi ng Panginoon, hindi niya ako pabayaan, eh, hindi niya ako iiwan. Sabi ng Panginoon Diyos yun, eh. Kahit nangiginig ka na sa takot, sabi ng Panginoon, eh. O, diba? Amen po ba? Kaya ba natin sabihin yun? Kaya ba natin sabihin yun, the same thing, sa panahon ng krisis, the Lord will provide. Kaya ba natin yun? Yun ang pinakamagandang confession ng Jehovah Jireh. Hindi lamang nakikiride on tayo kay Abraham. O, si Abraham kasi ginawa niya rin, ride on dalawa sa kanya, hindi ko na kinakailangan dumaan doon. Hindi. Padadaan din tayo nila doon. At we need to be approved by God. Okay? So, alam niyo po ba mga kapatid, ang dami pang mga man of faith sa may Bible. Pag-usapan po natin yung healing. Sa may Bible, alam niyo ba ang daming healing eh? Alam niyo ba sa kitang-kita kasi sa panahon ng sakit karamdaman kung sino ang ating Diyos. Punta po tayo ng 2 Kings chapter 1. Kasi tatandaan po natin ang faith ni God, dapat siya yung sentro. Siya lang yung paghuhugutan mo ng tulong. Siya lang yung the only help in times of trouble. Sabihin nga po natin, the only help. Hindi po si Mother of Perpetual Help, ha? Hindi po yung kailanman kaya tulungan nun. Amen? Si God lang ang po pwedeng tumulong sa akin. Siya lang. Sabi nga sa may Psalms 128, where does my help comes from? My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. Amen. So dapat si God lang ang pag-iingan natin ng tulong kapag tayo ay nasabihin ng alanganin. Lalo na pag tayo may sakit, may karamdaman. Sa may 2 Kings chapter 1, ito po yung kwento ng isang backslidden na hari. Ang pangalan po ng king nito, Ahaziah. Ito pong si Ahaziah, sabi sa may verse ko, siya po daw ay nahulog sa kanyang terrace. At siya ay nagkasakit. Nilagnat, siguro sa bali, matindi, mayroong tinamaan na vital parts sa katawan niya, at matindi ang tama niya sa pagkakahulog niya na yon. Pero sa halip na tumawag sa Diyos, sa halip na magtiwala sa Panginoon, sino ang unang-unang pumasok sa isipan niya na manggagamot sa kanya? Sabi sa may verse 2. Sabi niya, inutusan niya kanyang alagad, hari po ito ha. Ang sabi niya, go, inquire to Baal-zebub, yung Diyos-Diyosan doon. Parang pupunta ka kay Piyak, punta ka doon kay sino-sino manggagamot dyan. Sino po yung lagi yung nilalapit ng albularyo kapag kayo may sakit? Wala po. Wala ng albularyo. Buti na lang. Kinabahan pa ako, baka may sumasag kamay. Yun yung dito, no? Ang unang-una niya naisipan, yung Diyos-Diyosan sa may Baal-zebub. Nagpauto siya sa kanyang servant. Oy, kasi
Miraculous daw yun. May nagsabi siguro sa kanyang ganon. Miraculous yun. Marami nang pinagaling yun. Ano kayo doon? Kuha kayo ng mga oil. Pangit po ganun. Mga kapatid, kapag kayo po may sakit at ang unang naisip ninyo iba other than God, delikado po kayo. Amen. Gusto niyo po bang gumaling pa sa inyong karamdaman? Sino po yung Diyos-Diyos ang unang-una po niyo naiisip? Yung may hawak ng ganon, na may bulak, may pakpak dito, na ang pangalan niya Mercury? O si Diyos-Diyosan na si Doc Kling? O, di ba? Marami tayong mga Diyos-Diyosan eh. Diyos-Diyosan natin minsan yung mga doktor eh. Diyos-Diyosan natin minsan yung mga gamot. Minsan Diyos-Diyosan pa natin, ang pangalan ng Diyos-Diyosan natin eh, hospital. O yan, magiging Diyos-Diyosan natin. Nandun yung tiwala natin eh, wala na kay God eh. Katulad po nito nangyari na to sa may king. Yun ang unang-unang pumasok sa kanya, kaya nagpasuko siya, pumunta ka doon, at sabihin mo na may sakit ako, whether I will recover from this sickness. So, nagpunta na yung servant niya. Ngayon sa Elisha, nandito sa Elijah, sabi ng angel kay Elijah, ayan o, arise, go up to meet the messenger of the king of Samaria and say to them, is it because there is no God in Israel that you are going to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Yun po yung pinasabi ni God doon po sa may servant ng king. Wala na bang Diyos ang Israel at ikaw ay sasangguni sa Diyos-Diyosan ng Ekron? Yan po ang magandang tanong sa atin mga kapatid. Kapag kayo po ay natitempt na sumangguni kung kani-kanino other than God, then yan po ang unang yung tanong niya sa ating sarili. Wala na ba tayong Diyos? Wala na ba yung Diyos natin na sinasampalatayanan natin? Na gumawa sa atin? Wala na ba ang Panginoong Yesus na siya nagpagaling sa ating mga karamdaman? Amen? At tayo ay kung kanino tayo tumatawag other than God, hindi po tayo against sa doktor, hindi po tayo against sa medicine, hindi po tayo against sa hospital. Ang point po ito mga kapatid, sino po ba yung unang-una mong naisip pag tayo may sakit karamdaman? Sino yung unang-unang hinihingian natin ng tulong before we take up medicines? Amen? And therefore, thus is the Lord, you shall not come down from your bed where you have gone, but you shall surely die. Mamamatay ka na, sabi niya. Pasabi mo kay hari, sabi ng propeta Elijah, mamamatay na siya. Yun po ang sabi. O, namatay na ngayong king. Kasi nga, ang kanyang faith ay nasa may Diyos-Diyosan, instead, nasa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Amen? Nakita nyo sa may Bible, sa New Testament, ang daming mga tao na kinalugdan ng Panginoon ng pananampalataya. For example, yung centurion, sa Matthew chapter 8. Yung centurion na yon, yung centurion, lumapit siya kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, yung servant ko po may sakit. Sabi ni Jesus, sige, pupunta ka sa bahay mo ngayon din. Sabi ng centurion, pagan nyo na, hindi po yun believer. Hindi po yun kasama sa bayang Israel. Roman po yun. Sabi niya, wag na po, hindi po karapat-dapat na puntahan mo pa. Ako ay tao din with authority. Na pag sinabi ko sa mga servants ko, go, o come here, lalapit ka agad yun kasi ay mga ng authority. Nagulat si Jesus doon sa statement niya na yun kasi alam niya yung authority ng Panginoon. Kaya niya kinuti yun. Alam niya na si God ay may authority over sicknesses and diseases. You just say the word. Sabihin mo lang yung salita, gagaling na yung servant ko. Natuwa ang Panginoong Yesus. Sabi niya, wala pa ako nakita sa Israel na ganitong uri ng panampalataya. Nakita niyo mga kapatid, ganun yung panampalataya hinahanap ng Panginoon. Na alam natin na niniwala tayo na si God ang may authority over sicknesses and diseases, ano pa man yung sakit na yan. Amen. Pag hindi ganap yung ating faith in God,
nagdududa tayo sa authority ng Panginoon. May authority nga ba si God? Para nagdududa, ay, ang double-minded, kailanman hindi yan makakareceive kay God ng healing. Sinabi ko yan sa may Bible. Amen. Nakita niyo yung babae na dinudugo for 12 years, yung na-hemorrhage siya sa chapter 9 ng Matthew. Papunta si Jesus doon sa may anak ng isang mayaman eh. And then, yung babae, nakita niyo dumadaan si Jesus, actually, gumapang pa nga siya. Sa dami ng taong sumusunod talaga, siya, para mahawakan niya lang yung damit ng Panginoon. Ang sabi niya, mahawakan ko lang yung damit ng gagaling ako. Yun yung faith niya eh. Yung faith na yun, yung hinahanap ng Panginoon sa atin. Na yung hope natin, yung ating salvation, yung ating redemption, yung ating deliverance, ay na sa Panginoon. Hindi kung kami kanino, not even the doctors, not even the medicines. It is God. Amen. Kaya nung nahawakan ng babae yung cloak ng Panginoon, lumabas yung kapangyarihan ng Panginoon, gumaling yung babae. Sino umawak sa damit? Sabi ni Jesus, daming tao. Tapos yung babae natakot, akala niya magalit si Jesus eh. Pero nung nakita niya na yung babae, yung faith, nung nakita ng Panginoon, sabi niya, go in peace. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Nakita niyo mga kapag napaka-importante ng faith sa atin. Naghahanap si God ng substance sa ating pananampalataya. Dito po ako gusto ko magtapos sa may 2 Chronicles chapter 16. Ito po yung napakagandang babala para po sa ating lahat. 2 Chronicles chapter 16. Ito po ay kwento nitong tungkol kay King sa isang hari ng Juda na ang pangalan niya ay Asa. Si Asa, siya po ay isang righteous king. Nag-umpisa po siya sa kanyang, siya po ay naging hari, napakaganda ng kanyang beginnings. Talagang nireform niya ang Israel, pinatanggal niya yung mga Diyos-Diyosan, at inano niya yung kung ano yung kalooban ng Panginoon sa kanya. Pero bandang huli, alam niyo ba, naging backslidden siya eh. Lumayo siya sa Diyos. Ito po isang sa mga hari na nakakalungkot din ng kwento eh. Nag-end siya, namatay siya ng miserable. Okay, basahin po natin kanyang kwento. Sa chapter 16 ng 2 Chronicles, ganito po. In verse 9, for the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose heart is completely His. Hinahanap ng Diyos yung mata ng Panginoon to and fro, umiikot sa lahat ng mga born-again Christians, sa lahat ng mga worshippers niya and over the entire world. Naghahanap siya ng tao na ang puso ay completely His. Yung kanya talaga, yung 100% ng puso, naghahanap si God. Dito kaya sa ICC, ilang kayo nakita ni God na mayroong 100% na faith kay God. Amen. Kung meron nga lang nakasulat dito sa labas, 100%. Kaso hindi ko nakikita yun eh. Wala, hindi tayong alam ang faith ng bawat isa. Pero si God, ang mata niya, to and fro, tinitignan niya tayong lahat dito. Kung sino yung may faith sa atin na 100% na nananalig sa Kanya. And then, you have acted foolishly in this. Indeed, from now on, you will surely have worse. Nagalit ang Panginoon kay Asa. And then, verse 10. Then Asa was angry with the seer and put him in prison. Pinakulong niya yung prophet ng Panginoon. For he was enraged at him for this. And Asa oppressed some of the people at the same time. Nawala na, backslide na sa Panginoon. Instead na righteous yung beginning niya, naging oppressor na siya. Naging tyrant na siya. In verse 11, now the acts of Asa, from first to last, behold, they were written in the book of the kings of Judah and Israel. Verse 12, makinig po kayo na maigi. In the 39th year of his reign, ang tagal din nag-reign, 39 years. In the 39th reign of his reign, Asa became diseased in his feet. Nagkaroon siya ng sakit sa paa. Hindi ko alam kung ano itong sakit sa paa. Grabe yung sakit niya, talagang fatal.
Siguro cancerous ito o nagkaroon ng gangrene. Basta matindi yung sakit niya eh. Hari na, maraming magagamot ang hari. Pero alam niyo po ba, ito pong testimony ng Bible. His disease was severe. And yet, even in his disease, anong sabi ng Bible niyo? He did not seek the Lord, but the physician. Nung siya ay matindi ang sakit niya, hindi niya hinahanap ang Panginoon, hindi siya tumawag sa Panginoon. Physician, medicine, ang kanyang Diyos. Nasa Bible ba ninyo mga kapatid? Masama bang kumonsulta sa may physician? Hindi. Pero pag siya na ang naging Diyos-Diyosan mo, then, yun na po ang mali. Amen? So ngayon mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ay buhay na pananampalataya. Sapagkat maraming mga believers patay ang pananampalataya. May marka ang buhay na pananampalataya. Sa panahon ng krisis, meron siyang ganap na pagtitiwala sa Panginoon na ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng kanyang pangangailangan. Ang kanyang pananampalataya ay markado. Kitang-kita mo sa kanyang faith yung fear of God. Nandoon yung kanyang pag-obey sa Panginoon kahit na siya ay kahit na imposible, yung mga pinag-uutos ng Panginoon, we still obey God. Even ito ay napakahirap. Siya ay willing na mag-obey sa Panginoon hanggang kamatayan. Katulad nila Shadrach, Meshach, at Abednego. Kahit na itapos sila sa apoy. Kitang-kita niyo doon yung buhay na pananampalataya. Kahit na sila ay nasa may dungeon of lions, hindi sila natatakot. Willing sila mag-obey. Willing sila manatiling faithful sa Panginoon, even unto death. Yan po ang marka ng buhay na pananampalataya. Sila po ay willing na maghintay sa Panginoon kahit na 25 years na, kahit na 50 years na lumipas, kahit sila matandang-matanda na. Willing pa rin sila maghintay sa katuparan ng pangako ng Panginoon. Tayo ilang taon na po ba tayo sa Panginoon? Ako nakakilala sa Panginoon 1986 eh. Ilang taon na po tayo sa Panginoon? Ilan na ba sa mga pangako ng Diyos ang natupad sa atin? Inaasahan pa ba natin yung katuparan ng pangako ng Diyos sa buhay natin? May mga times na napoprostrate tayo, na nagpipretay kay God, hindi naman tumutulong si God, at ayaw mo na mag-try. Kasi hindi ka pinakinggan ng Panginoon, ayaw mo na. Alam niyo, minsan kaya tayo dinidinig ng Panginoon, kasi kitang-kita ng Panginoon yung reaction natin, yung faith natin. Kung si God ba talaga buhay sa atin o hindi. Kapag hindi niya tayo dininig. Kunyari, nag-pray ka, Lord, makapasa ako sa may board exam nito, hindi mo pumasa. Alam niyo, kitang-kita to, kung magtitiwala ka pa rin sa Panginoon o hindi. Kung kakapit ka pa rin sa kanyang pangako eh. Ano may pangako ng Panginoon? Your children will become mighty on earth. Paniniwalaan niyo po ba yan? Makahawak ba kayo dyan? Your children will become mighty on earth. Hindi man sila makapasa. Matutupad pa rin yung pangako ng Panginoon. Amen. Amen. Magiging mighty pa rin yung mga anak natin. Kasi sinabi ng Diyos yun eh. Fully persuaded in the promises of God. Willing to wait upon the Lord. Amen? Amen. Yan ang mga marka ng tunay na pananampalataya. Buhay na pananampalataya. Nakikita si God kahit na talagang in danger, kahit na ang daming obstacles, si God ang nakikita niya. Even siya na sa kalagitnaan ng kapulit. Amen? Alam mo, isa sa mga pamantayan na si God, buhay na buhay sa puso natin, mahal na mahal mong basahin ang kanyang Bible. Ilang kaya nito talagang willing ng inlove ng basa ng Bible. Pagtaas nga po ang kamay. Take it po. Yung mga inlove kay God, yung na-enjoy niya si God, gusto niya ang Bible eh. Yan po ay marka ng buhay na pananampalataya. Pero kung wala tayong time, mas marami tayong time doon sa mga teleserye, tapos yung Bible eh, para bang pampaan to. Naantok na, buksan mo yung Bible. Wala pang 3 seconds. Pagka kasi magbasa ng Bible, papahiga ka. Nakakatulog ka talaga doon.
Kung gusto niyo magbasa ng Bible, kumuha kayo ng lamesa, lampshade, umupo ka, magbasa ka. Marami mong mabasa. Pero pag humiga ka, at ang ilaw medyo dim, medyo mata mo magkakaroon ng aner eh. Magiging diretso yan, ilang segundo lang tulog ka na. Orasan mo yan. Amen. Okay. Sabi, dito ko magawa ka sa may Psalms 53. The fool said in his heart, there is no God. They are corrupt and have committed abominable injustice. There is no one who does good. God has looked down from heaven upon the sons of men to see if there is anyone who understands, if there is anyone who seeks after God. Nakita niyo si God? Tumutunghay siya mula sa langit, pinapanood niya tayo. Sa Chronicles, ganyan din sinabi niya, the eyes of the Lord look through to and fro. Talagang sinesearch tayo ng Panginoon. Sino sa atin yung talagang lumalapit at tumatawag sa Panginoon? Sino lamang sa atin ang mayroong totoong buhay na pananampalataya? Every one of them has turned aside. Together they have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Have the workers of wickedness no knowledge? Who eat up my people as though they have eat bread, and have not called upon God. They were in great fear where no fear had been. For God scattered the bones of him who encamped against you, to put them into shame, because God had rejected them. Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion. When God restores his captive people, let Jacob rejoice, let Israel be glad. Amen? Nawa sa atin mga kapatid, ito pong preaching natin sa 2 weeks natin na lalakay, I pray na ito mawala ng kabuluhan. Amen? Magbulay-bulay po tayo and then enjoy the presence of God at mag-respond tayo sa kanyang panawagan. Tayo pong lahat ito kayo. Ama, salamat po sa muli mong pag-remind sa amin na dapat namin ituon ang aming buong pagkatao tanging sa iyo lang, na ikaw ang nagsusustain sa amin, ikaw ang aming manggagamot, ikaw, Panginoon, ang aming tagapag-ingat, ang aming kaligtasan, ikaw lang ang source ng aming kaligayahan, ng aming fulfillment, ikaw ang destiny namin, ang future ng aming mga anak, ikaw lang ang aming lakas, ang aming kalasan, ikaw lang ang makapagbibigay ng katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw yon, Panginoon. Lord, teach us to trust in you completely. Teach us, Father God, to put our hope in you alone. Lord, hear us and grant the desires of our hearts, for we fear you and we submit ourselves completely into your hands. Lord, bless your people through this word. At nawa, Panginoon, mula sa araw na ito, kami ay lumakad ng katulad nila Enoch, katulad nila Isaac, nila Abraham, nila Abel, Panginoon, mga man of faith na kinakalugdan mo at tinatanggap mo. Lord, bless us, and we thank you for your word. In Jesus' name, Amen.